Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Share ko lang sa inyo kung ano yung mga ah, kinutingting at kinalikot ko sa motor ko. At yung na-discover ko na mga sira na pala, tapos hindi ko lang napapansin. Okay, so this is my bike. This is the 2019 CF Moto 400 NK. And this is how she looks like right now. Bada bing bada boom. Okay. Una muna, she's in good running condition. Okay? May isa lang exception. Yung bearing, yung ito. Yan. Yung steering head bearing, papalitin na. So I'm not sure if it's the lower bearing yung nandito sa lower yoke or yung nandito sa upper yoke na bearing. Hindi ko alam, hindi ko mabuksan eh kasi wala akong stand. Kasi kinakailangan kong iangat yung motor para mahugot ko tong fork, mahugot ko yung steering head column. Eh wala akong ganong klaseng stand. Sinubukan kong i-jack yung headers, wala. Delikado, hindi ko mabalanse ng ayos kung huhugot, kung kakalug-kalig, kung magbabaklas kabit ako. But anyway, so the bike is in good running condition. Katatapos kong alam mag-ride eh. Di nga lang talaga, ingat lang ako sa lubak kasi yung steering head bearing eh papalitin na. But ayun, sa kakakalikot ko dahil gusto kong buksan yung steering head bearing, na-discover ko na una, meron na palang basag na dito yung sa fairings niya. Okay, meron yung dun sa loob ng fairings, merong connector yung pinapagsag po yung outer fairing tsaka yung inner fairing ganoon. Basag na pala yun, kaya pala kumakalog dito. Yan, kumakalog dito. Tapos yung rubber grommets niya eh ano na rin, lumuluwag na rin, kaya pala may umiingay rin dito. And then it's similar to the other side na yung rubber grommet niya dito. Ito. Ayan o. So, ito, ibinalik ko lang dyan pero nahuhugot na, nalalaglag na. And then, dito rin sa side na to naman, dito, yung kumakabit dito, na, yung clip, at saka yung dito, yung hook dito, basag na rin. Tapos, yung dito sa, siguro, gawan ko na lang ng video yung fairings kapag pinakita ko na sa inyo. But anyway, basag yung mga fairing mounts. And then, headlight. Sa headlight naman, well, very minor lang yung nakita ko, na discover ko na hindi maayos is that meron lang crack dun sa mounting niya, dun sa head. Pero nagawan ko na ng paraan. And then yung ilaw niya mismo, yung headlight assembly mismo, yung tinanggal ko dito, maluwag yung connectors and lumuwag na yung ipinalit ko na LED. Kasi ano yun, ito kasi this is halogen. Pinalitan ko ng LED na lower wattage kasi hindi naman ako nagra-ride sa gabi, hindi ko kinakailangan ng ilaw sa gabi. Eh lumuluwag na yung pins, tapos kaya pala namamatay-matay yung ilaw minsan. Hindi ko lang napapansin kasi nga hindi ko naman ginagamit para mangilaw ng daan. Yung pala namamatay pag kumakalog. And then meron ditong accessory wire na pinatay ko na, disable ko na. And then that's it. Ayun, yun yung mga na-discover ko na sira. May mga screw jackets na nawawala, buti na lang may spare ako. And yun, nagkaroon ako ng pagkakataon para linisin yung mga singit-singit. Ayan. So itong stanchion, nalinisan ko to. Tapos it's a good thing na rin kasi na-explore ko tawag dito, yung wiring harness, na-explore ko yung kanyang schematics. So naidagdag ko sa schematics ko, dinodrawing ko yung schematics nito para meron akong reference. But anyway, very minor lang naman. Sa katunayan, pwede kong ibalik si Octavia the way she is kahit hindi ko na muna i-repair yung mga sira na yun kasi it's in working order naman eh. Tsaka aesthetics lang naman yun eh, forma lang naman yan eh, wala naman akong pakialam dyan. Yun nga lang, ang biggest annoyance para sa akin is
medyo maingay nga siya. Tapos yung ilaw pala, nagfi-flicker na mamatay-matay. Eh di ba bawal yun? Bawal yung sa daan yung flashing light, yung headlight. So baka mamaya matikitan ako dahil doon. Pero dito, malamang matitikitan talaga ako dito. So, what I did, pansamantagal, okay, ito yung mga pansamantagal kasi kailangan ko ng budget para i-repair yung mga damage. Eh walang pera. So, pansamantagal, ibinalik ko muna yung headlight, ano tawag dito? May tawag dito hindi naman to assembly kasi yung assembly yung ilaw. This is the headlight, sabihin ko na lang shell, okay? This is the headlight shell, okay? Binalik ko na lang siya, and would you look at that? Parang gusto ko yung itsura niya. Diba? Hollow, parang nakipag-away, basag ang mukha. Diba? Parang ang astig tingnan, no? Parang anong nangyari sa motor na yan? Nakipagsumbian yan. Ay, nakipagburol yan. Parang napaaway yung motor Ang ganda ng kanyang dating kasi basta parang sabi ko gusto kong i-customize yung headlight assembly from this inspiration. Tinanggal ko dito yung signal lights at nilagay ko dito. Yan andyan. Magkabilang side. Yung sa kabilang side. Yes. And good thing is yung wiring niya umabot hanggang dito. Sinuot-suot ko na lang dito. So, ayan So, hindi ko na problemahin ngayon. Anyway, I don't know. I'm just naglalaro lang ako. Nilalaro ko lang yung utak ko kung ano yung maisip ko. Some motorcycles have their signal lights dun sa fairing. So, this one, nasa frame yung sa akin. So, what I'm thinking, pansamantagal, okay? 3 years na din naman. 3 years na din naman ng motor ko. 12,000 kilometers. Wala na rin akong magawa sa kanya. Wala na akong maisip. Maintenance na lang talaga. So, sabi ko, i-customize ko kaya yung itsura. Para kakaiba. Okay? So, ayan. This is a true naked bike. Pero hindi pa siya 100% kasi gusto ko pang tanggalin itong side fairing na to. Nga lang, hahanapan ko ng paraan para malinis ko yung nasa loob niya kasi mga wiring harness. This is the evap sa anti-pollution to. Evap canister. This is a charcoal canister, may activated charcoal dyan. And this is the coolant reservoir, reserve tank. Pero ito, kita nyo naman, pininturahan ko na lang siya. I went for black before, para all black. Kaso nga lang, matagal ko nang pinturahan to matagal na. Kaso nga lang yung black on black, parang hindi maganda dun sa pagka-black niya kasi parang black lang. So ginamitan ko ng gunmetal gray. Spray lang to, Boss spray paint lang yan. And for this one, for the headlight, nag-order muna ako ng mumurahin lang, ano lang yun, mga 150 pesos lang na projector lamp. Imamount ko dito sa gitna. Dito. Imamount ko dito, nakatutok dito palabas. So yung ilaw parang nasa loob. Tapos ito, empty space na siya. Kita ito, nakaabang yung wiring. I-adapt ko na lang yung wiring, pero hindi ko sisirain yung factory wiring kasi magagamit ko ulit siya And then lilinisin ko lang yung tsura niya, and that's it. Yun lang yun. Dito sa side, I'm thinking na kasi gusto kong mag-aral ng Moto Gymkhana. Nga lang, there's a great possibility na pag nag-aaral ako ng Moto Gymkhana, ibabagsak ang motor na to. So I'm thinking of fabricating or magpapagawa ako. Wala nga pala akong gamit, hindi ako makapag-fabricate. Pero kung meron akong welding machine, kung meron akong bender, at kung meron akong tools, kaya ko mag-fabricate ng crash guard nito na katulad ng mga ginagamit sa Moto Gymkhana. Ano lang yan maliit lang yun. Dito lang yun sa taas ng frame, sa upper frame. Okay?
pababa dito, parang triangle nga lang siya eh. Tapos may nakita na ako ng mga mounting na pwedeng gamitin. Kung may gamit lang talaga ako, tapos ko na ngayon yun. I-overnight ano ko yun, fabrication ko yun. Kung may gamit lang talaga ako. And maybe that's it. Kapag ginawa ko yun, kapag kinonvert ko tong nilagyan ko to ng frame guard or frame sliders, hindi ko na ibabalik yung fairings. And then kapag umubra yung ilaw at hindi naman ako matitikitan sa daan dahil ilaw din naman siya, it's a legit headlight, mini headlight nga lang siya, then hindi ko na ibabalik yung headlight assembly, ganyan na lang yan. Ang problema ko na lang yung RFID sticker ko, kasi yung RFID ko may 1 million pesos load yun eh, so hindi ko pwedeng itapon. Iniisip ko ngayon kung saan ko ilalagay, kung saan ko ikakabit, baka dito or dito sa display, I don't know. Yun ang gagawin ko ngayon after making this video. Okay, share na lang ko ng iba pang ideas. Kasi matagal na akong fan ng yung rat, okay, daga, rat look. Rat look na yung, alam mo yung parang napabayaan, kinakalawang, parang hindi inalagaan, pero it's all just outside, pero inside it's good. Yun yung rat look. Hindi ko, wala dito si Sofia eh. Sofia is my race car. Ganun si Sofia, tabas na tabas. Lahat pinag-aalis ko, strip, lahat yung inside. But anyway, dito kay Octavia naman, ang gusto ko lang talagang ma-achieve is matanggal ko lahat yung plastic na hindi kinakailangan. Okay? Example, okay, front fender. I don't really need this. Yun nga lang, kailangan siya ng brakes system ko dahil yung cable going to the right caliper, going to the left caliper, yung cable niya, meron siyang mounting dito. Ngayon, sinubukan ko na actually tanggalin to. Ang problema, kumakalog tong cable na to, pwede siyang lumapat dun sa gulong. So, it's a safety factor. So, itong front fender na to, it's necessary, pero umiisip ako ngayon ng paraan kung saan i-retain ko lang yung mounting spot, pero tatanggalin ko na yung front fender. Again, I don't need the front fender. Hindi ko na ipapaliwanag eh, kasi wala rin namang maniniwala. Basta hindi ko kinakailangan ng front fender. Now, going here, ito yung nabanggit ko kanina, side plastics. Dalawa to, magkabila. Ano lang naman to eh, naka-cover lang naman to dito sa tubo. May tubo dito yung frame niya. Tapos may mga wiring harnesses na dito sa likod. So I'll just look for a way to clean it up. And then hindi ko na to kailangan eh, wala na siyang silbi. Kasi ang silbi lang naman ito is to hold the main fairing. Eh wala na yung main fairing. So makatanggalin ko na yan. Again, yung main fairings nito, questionable pa kung may babalik ko kasi malaki yung sira sa mounts eh. So kumakalog siya. Ayaw kong bumili ng bago kasi sobrang mahal. So might as well wag ko na lang gamitin, tanggalin ko na lang. Zero gastos, di ba? No gastos, aesthetics mod. Anyway, tinanggal ko na yung, matagal ko lang tinanggal yung sprocket cover. Hindi ko wala lang, parang mas malinis lang para sa akin. At saka actually mas malinis yung kadena ko simula nung tinanggal ko yung front cover na yun. Kasi hindi naiipon yung dumi. Tumitilapon lang sa pababa, nalalaglag siya. Now, believe it or not, maniwala ka sa hindi, sobrang linis nito ngayon. Kumpara dati sa naka-cover, toothbrush ako, toothbrush dito. And another thing is yung cooling effect niya. Ngayon, exposed siya sa hangin. So, it has a cooling effect. Rear. Ito, rear. Tatanggalin ko to. Most definitely tatanggalin ko to. Kasi, ganun din naman eh. Kahit meron ito, natitilamsikan pa rin ang likod ko. Kasi lumalampas dito eh. Ang sumasalo talaga ng putik dati, yung mahabang tail section ng 400NK. Eh, wala na yun ngayon, di ba? Naka-tail tidy na. So, I'm thinking, tatanggalin ko na to.
for good. Okay? And then, pag tinanggal ko na siya for good, eto kasing ilalim na to, plastic din to, pero kinakailangan siya kasi siya yung nagpo-protect. Nandito kasi yung ECU, nandito sa ilalim, so hindi ko siya pwedeng tanggalin. But I'm thinking of fully converting etong tail light, itong signal lights. I'm thinking of a way na i-integrate to dito sa plastics para itong tail tidy ko, tatanggalin ko na. Ang gagawin ko na lang, i-customize ko to. Itong mismong tail tidy na to na binili ko dati, i-customize ko siya para maging plate holder na lang. Para plate holder na lang siya dito. Tapos itong ilaw, i-integrate ko na siya dito sa mismong rear fairings. Actually madali lang, magbubutas lang tayo dyan, magtatabas lang tayo. Or I'm gonna get new sets of yung strip LEDs. Ilalagay ko yan dito, linya. Pero ayokong bumili ng mga generic na nabibili lang sa labas na kasi mahal eh. Sobrang mahal, tapos hindi naman talaga ganoon kaganda rin, or kung merong maganda, sobra namang mahal. So I'm thinking of yung less gastos, zero gastos. Ako na yung gagawa, ako na yung bubuo. So I'm thinking gagamitin ko to kasi sayang to eh. Hinahanapan ko lang ng paraan kung paano ko i-mold ang shape nito dito sa fairing at saka paanong layout. Dito siya dapat eh, kasi pag dito masyadong confusing sa stoplight. So dito dapat. Tingnan natin. Alright, so wala lang. There you go. That's Octavia right there. Yan ngayon yung best angle ngayon ni Octavia. Itong side na to, yan. Yan. Pag tiningnan niyo yan, yung side niya yan. Ang taray ng itsura, grabe. Ang maldito at ang hubad na hubad. Sexy. Yan ang tunay na naked bike. Actually, hindi nga naked to. Nakatupis lang to. Nakatupis pa to. So, ano pa bang mahuhubad natin? Oh, nga pala. Nalimutan ko banggitin sa inyo. Ito, yung sa tangke, kung tatanggalin ko na talaga yung fairings, may dalawa akong ikakat. Ito, yung mounting niya. Ito yan. Ito, tsaka ito. Or, hindi ko siya ikakat. Papakinabangan natin. Gagamitin natin for other purposes. Bibigyan natin ng ibang function. Saka na yun, isipin ko na yan. I'm also planning on changing the gauge or the display to a very minimal display. Yung LED lights lang. Kasi lang naman ang kailangan ko eh. Ang kailangan ko lang is yung warning sa sensors. And then that's it. Hindi ko kailangan ng tachometer kasi kabisado ko na ang RPM ng motor ko. Hindi ko rin kailangan ng speedometer kasi hindi naman ako nag-speeding, hindi naman ako nagre-reckless sa daan. 80 lang takbuhan ko eh. So hindi ko kailangan yun. Yung odometer siguro, yun. I'm thinking of buying a very small odometer display na itatago ko lang somewhere or i-integrate ko dito sa headlight shell. And then the rest, LED lights na lang. Halimbawa, yung warning halimbawa ng coolant temperature, pulang LED na magbi-blink. Ganun lang. Marunong akong gumawa ng circuits. So, pwede kong gawa ng circuit yun. Kesa dito. Ngayon, may problema tayo. Pag tinanggal ko tong display na to, mari-reset yung mileage o yung kilometrahe na natakbo na ni Octavia. Yun lang yung ayaw ko kasi precious kilometers yun eh. Yung tinakbo namin na yung 12,000 kilometers na yun. Mga alaala ng rides yun eh. So ayaw kong i-reset yun. Gusto ko makita ng mga tao yun na 12,000, 15,000, 20,000 na natatakbo ng bike na to. Anyway, I'm gonna think about things. Thank you so much for joining me sa video na to. Ay, ko. Nga pala, kinakailangan tong patakbuhin kasi baka uugod-ugod na to. At ito, kinakailangan ng bagong battery. Hindi ko to motor to ng kaibigan ko, pero bilang kaibigan, siyempre tulungan kami. So baka lumabas ako gamit yung Vulcan, iikot ko lang ng isa. Alright,
Have a good day, everyone.